Pagkatapos sumabog ang pandemya ng mga zombie, nagtago kami ng nanay ko sa isang yumib. Buhay na buhay kami roon sa pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay. Inilapag ko ang aking mga chopstick. Dahan-dahan akong lumapit sa bunganga ng yumib. Idinikit ko ang aking tainga sa mga batong nakapatong. Gusto kong pakinggan kung ano na ang nangyayari sa labas. Sunod-sunod na mga bulong ang aking narinig. Natakot kami ng mama ko. Nabigla kaming dalawa. Baril kaya yon, Xiao mo? Ganoon din ang tunog ng baril ng lolo mo noon. Kung baril nga, mabubuti ba o masasama ang mga taong iyon? Simula nung magsimula ang paglaganap ng mga zombie hanggang ngayon. Ngayon ko lang talaga naramdaman ang takot. Kung masasama nga ang mga iyon, alam na natin ang mangyayari sa atin. Walang utak ang mga zombie. Pero ang mga tao, pagkaraan ng ilang sandali, hindi na ulit nagkaroon ng putok ng baril. Akala ko'y umalis na ang lahat. May narinig kaming napakalakas na busina mula sa paanan ng bundok. Narinig namin ito ng malinaw sa loob ng yumib. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga sundalo kami mula sa kalapit na kampo militar. Inutusan kaming linisin ang lugar na ito mula sa mga zombie. Kung mayroon pang mga nakaligtas, pakisama ang inyong mga gamit at pagkain. Sa tulay sa may pasukan ng nayon, lahat ng zombie sa paligid ay natamba na. Huwag kayong mag-alala at lumabas na kayo. Tuwang-tuwa na ang nanay ko nang marinig yon. Dali-dali akong pinapalis na tanggalin ang mga bato sa butas. Pero pakiramdam ko'y may mali. Nay, maghintay pa tayo. Bumili ako ng 2 drone. Napagpasyahan kong gamitin ito para obserbahan sila. Isasakripisyo ko na ang isa. Lumipad ang drone palabas ng bangin gaya ng dati. Lumipad ang drone palabas ng bangin gaya ng dati. Liliko ulit kami mula sa highway. Bumuo ito ng isang ruta ng paglipad na hindi pangkaraniwan sa mga taga-baryo. Dahil isusuko ko na ang drone na ito, natural lang na hindi na ako natatakot na matuklasan. Lihim kong inihinto ang drone sa bubong ng bahay sa kanto. Sakto para makita sila. 10 katao silang may hawak na mga patpat. May hawak na tungkod ang bawat isa. Pinagmamasdan nila ang mga taong sunod-sunod na lumalabas sa nayon. May ilang kapitbahay pa rin pala ang buhay sa nayon. Pati ang mga madalas mang api sa amin ay naroon pa. May daladalang pagkain ng bawat pamilya. Umaasa silang maligtas sa kanilang mga mata. Ngunit ang nangunguna ay nag-angat lamang ng kamay. Itinaas ng ilang lalaki sa gilid ang kanilang mga tungkod. Binabaril niya lang sila ng sunod-sunod. May problema nga. Hindi naman pala sila tunay na sundalo. Nagsasamantala lang sila sa pagkalat ng virus para manggulo. Nakatakip ang bibig ng nanay habang pinapanood ang lahat sa video. Pagkatapos nilang manmanen, pumasok pa sila sa bahay para manghuli ng anumang pwedeng dalhin. Sumakay na kayong lahat. Pinagpapasalamat ko na hindi nila ako nakita. Plano kong kunin na lang ang drone pagkaalis nila. Pero habang umaandar na ang sasakyan, napatingin ang nangunguna sa kanila sa direksyon ng drone. Hindi sinasadya ang pagtingin niya, pero sigurado akong nakita niya ako. Para sa kaligtasan ko at ng nanay ko, napagpasyahan kong gamitin ang kanilang plano laban sa kanila. Pagkaalis lang ng sasakyan nila, inikat ko na ang drone. Diretso sa isang nayon malapit sa toll gate, para magamit ko ang aking teleskopyo sa pagmamasid. At tama nga ako. Ang nayon kung saan huminto ang drone. Maya-maya ay pumasok din ang modifikadong sasakyan. Gamitin pa rin natin ang dating paraan ng pakikipag-usap, pero walang lumalabas na tao sa nayon. Ang drone nga pala ni boss ay nandito nga. Paano naman kaya kung hindi, walang lalabas na tao? May isang tauhan na nagsasalita sa tabi niya. Posible dahil malapit ito sa highway. Halata namang mas marami ang mga zombie sa nayong ito kaysa sa amin. Pero hindi naman sila natatakot. Sunod-sunod ang mga hampas ng pamalo. Maya-maya, puro bangkay na ang nakakalat sa lupa. Lahat yun ay mga zombie na pinatay nila. Ilang beses silang sumigaw gamit ang megaphone. Pero walang kahit sino man lang ang lumabas. Ang lalaking nangunguna ay dumura sa lupa. May binulong siya sa kasama niyang maliit. Hindi ko maintindihan. Tapos, pinasakay na ng maliit na kasama ang lahat sa sasakyan. Umalis na ang sasakyan. Nanatili lang doon ang drone. Diretso kong tinanggal ang baterya ng remote. Nalinis na nila para sa amin yon. Ang mga zombie sa paligid. Mga 1 linggo kaming nagkaroon ng payapang buhay. Walang ingay ng mga zombie sa loob ng 1 linggo. Para bang bumalik kami sa panahon bago ang paglaganap ng mga zombie. Kadalasan ng mga katawan sa highway. Malakas ang hangin. Amoy na amoy namin ang mabahong amoy. Hindi ko alam kung may bakterya ba ang hangin dito. Maaaring makaapekto ito sa atin. Lumapit si mama at binigyan ako ng face mask. Isang magandang bagay para sa iyo, Xiao mo. Tinahi ko lang ang sanitary napkin sa pagitan ng 2 face mask. Amuyin mo itong Libre Point Probiotic.
May idinagdag na teknolohiya ng probiotic dito. Nakakapigil ito ng masamang bakterya. Inaalis nito ang masamang amoy. At saka, napaka-breathable nito. Sinubukan ko ito gamit ang mask na tinahi ng nanay ko. Talagang nawala ang amoy. Ang mabahong amoy sa ilong ko ay nabawasan na ng malaki. Kaya't pinagdugtong-dugtong namin ang mga sanitary napkin. At ginawa itong maliit na kurtina. At ibinitin sa bunganga ng yungib. Agad na nabawasan ang masangsang na amoy sa loob ng yungib. Manok ang ulam natin ngayon. Nang itlog na ang mga inahin ni Aling Loding. Para sa pagdiriwang. Pumatay si nanay ng isa at niluto ito para sa sabaw. Nanay, yung dugo ng manok na to, hindi pwedeng basta-basta ibuhos. Ang amoy ng dugo, madaling makaakit ng mga zombie. Ayos lang, mayroon tayo nito. Tingnan mo, ang gun at ang tuyo, at walang kahit anong amoy na lumalabas. Iningatan ko at inamoy. Totoo nga, samantala, sa malayo, ang highway. May isang grupo ng mga zombie na parang mga ibon ang sumulpot. Bigla silang tumingin sa may pasukan ng yungib natin. Pero maya-maya lang ay nawala na rin ang direksyon nila. Tuloy lang kami ni Mama sa pagkain ng sopas. Wala kaming kamalay-malay sa mga zombie sa labas. Nang matapos na akong uminom ng sopas, tumayo ako sa may pasukan para silipin ang labas. Saka ko lang nakita ang natitirang kaunting grupo ng mga zombie. Nakapasok na kami sa isa pang kurba. Dali-dali kong kinuha ang aking binocular para silipin. Punong-puno ng mga zombie ang highway. Pinagmasdan ko silang mabuti. Parang ang mga zombie na ito ay hindi ko alam kung saan nanggaling. Iba sila sa mga zombie na nandito dati. Ang bilis ng kilos ng mga zombie na ito. Napakataas, pati ang huni ng ibon ay naririnig nila. Malinaw nilang natutunto ng direksyon na iyon. Mag-i-evolve kaya ang mga zombie.